Mga kasama, nabulabog na lang ang mga residente dinhi sa may Barangay Ludyong, partikular sa may sitio Balaw, Puro Kamunggay. Tungod kay kagahapong adlaw pasado alas 6 ang takna sa buntag, aduna sila'y napalgan nga patayng lawas sa usa ka lalaki dinhi sa maong dapit. Dinhi mismo sa tong gibarugan og sa likod nga bahin, mga kasama ug mga idol, nagbuy-od kining biktima nga giilang si Mike Ayan Makasling, hamtong ang pangidaron og residente kini sa lungsod sa Dimataling. Sumala pa sa mga witness, mga kasama, og sa mga residente dinhi sa maong dapit nga aduna sila'y nadungog kagahapong adlaw pasado 1:50 kadlawon nga buto sa armas, og mao na di ay to aduna nay usa ka lalaking gipusil dinhi sa maong area, mga kasama og mga idol. Mga kasama, aron masayran ang kinatibuk-ang detalye sa kamatayon sa biktima, girumbo sa RMN Pagadian News Team ang panimalay sa biktima sa Purok 2, Barangay Libertad, Dimataling, Zamboanga del Sur kun asa kini gihaya. Sa pakighinabi sa RMN Pagadian News Team sa amahan sa biktima nga si Roland Makasling, gibutyag niini nga ang iyahang anak anaa kini gapuyo sa ilahang panimalay sa bukid, og sigon sa mga nakasaksi nga naabot ang biktima sa Barangay Ludyong Dinas, Zamboanga del Sur pasado alas 10 ang takna sa gabi kaniadtong Mayo 16, 2026 tungod kay nilantaw kini og basketball. Pagkaugma na sayra na lang nila nga gipusil na ang biktima. Ganang bata ko dito mo na siya sa balay Gapuyo sa bukid. Dayon ang istorya nila naabot to ni siya sa Ludyong mga alas 10 tanaw basketball. Dayon mao na lang may nabalaan na mo nga naabot na dito sa banderi sa Balaw Butitian. Ito pusil. Gipaklaro usab sa amahan nga adunay problema sa pangisip ang iyahang anak. Ilahang gituuhan nga basin adunay napasakitan og istorya ang iyahang anak tungod kay magyaw-yaw matud pa kini usahay nga siyarang usa bunga usab sa gihambi niining balatian. Dugang pa sa amahan nga bisan magyaw-yaw ang iyahang anak, apan dili kini manghilabot og magpasakit og tawo. Usay magyaw-yaw maguning bata sir. Ma'am. Magyaw-yaw ni siya kung sala yaw-yaw niya ba. Sa dungog istorya, wala siya mga aksong ka. Pwede na siya mahilabot yan. Silbi, kabisado na gumiyani kay amo agong anak. 14 anyos ko gina siya amo gimintinan. Gatuo usab si Roland nga gisundan ang iyahang anak og gipusil kini pag-abot sa awaaw nga dapit. Ang iyaha lang gikasagmuyo, mga kasama, tungod kay unta giabog na lang ang iyahang anak og wala kini gipatay. Ang biktima nakaangkon og samad pinusilan sa iyahang likod nga bahin og nilapos sa iyahang dughan sa nawong og sa bukton. Paingon na siya pauli na diri sa amo ang kuan sa bukiran namo. Ora siya gisundan. Puy maka-istorya lagi og nabay sa kalalis. Oo. Kaya na nga time tigkatulog naman gud. Pero dili gina siya manghilabot gyud. Sahay maglakaw po siya, mabalaka gani may kay ang iyang maintenance. Amo apason. Dalag tambal. Yung ako lang kuan kay ilalang ta atong giabog. Walang itubutan, walang iga haron mo. Uli sa amuang kuan. Kuan niya akong nakuha warag upat gyud ang brutal. Mo ba nang lapos na sa kuan. Napag ito nakuha mong taga-suko nga lid, warag duha to ka lid. Pilit sa simento. Samtang sa pikas bahin, mga kasama, grabing kagool ang gipati karon sa apuhan sa biktima nga si Floreta Makasling, tungod kay bisan pa man nga adunay problema sa pangisip ang iyahang apo, apan iyaha kining kaabag sa mga buluhaton sa panimalay og sa iyaha kini nagdako, mga kasama. Tigil sa kita sa dughan karon, ma'am sir. Murag digi ko kakuan kining bata mo big kuan ako dinhi. Abag yung kain ako ni. Hindi ako malabulungan buluhaton sa nang akong tubig na rana. Ayaw lula kay hindi lagi halap-halap nak mo. Madas mga kanang hagdanan. Ako'y magsagkob. Ako'y mag-anulaon sa imong sa ugo. Ayaw pagkuan, ayaw pag damit-damit anang kuryente. Na ma'am nga, sir, sakit sa akong buhok na kanang bata. Ingon anak pagkay tabuha. Binta o iyang sakit na naingon si anak. Kamurang nila ta mag-uol. Nanay yung hitabo nga mula siya. Kuan, patay siya. Nga po nga. Kuan, yun, Manila arresto ha. Nga wala man sila masang kadala.
Sa pagkakaroon mga kasama ug mga idol, nanawagan ang pamilya sa biktima ngadto sa mga kapulisan sa Dinas Municipal Police Station nga unta matabangan sila aron mahatagan og hustisya ang iyahang kamatayon. Nahanglan ang akong tuyo nga ilang yung nagkinsa na nagmuno sa iyang kinabuhi nga kining bata abutan yung kaayo. Kung anyo sa kuan in charge sa PNP sa Dinas o investigador na naimbestigahan nila. Pero may balaan o kinsa giga kuan. Ano ko na yung ano kay tayo naman ako lang ang hustisya lang. Samtang nanawagan usab karon ang pamilya sa biktima mga kasama ngadto sa sospek nga mutahanang ngadto sa mga kapulisan. Ako po panawagan niya, hinaot nga surrender lang siya. Unsay mga kalihukan ini. Dito ni bata magyaw-yaw lang man diha, magpunay lang magyaw-yaw ana. Basta kay murag magkuan ang iyang ba? Sa huna-huna. Sa pikas bahin sa pakighinabi sa RMN Pagadian News Team, ngadto kang Police Major Chris Anthony Sorsano, ang Acting Chief of Police sa Dinas Municipal Police Station, gibutyag niini nga sa pagkakaron aduna na sila lead nga gisundan og ilahang nasuta nga personal nga bangi ang hinungdan sa maong krimen. Gikataho usab ni Police Major Sorsano nga wala sila'y nakalap nga CCTV footages tungod kay awaaw ang lugar kung asa nahitabo ang krimen apan aduna na sila'y nakalap nga impormasyon nga makatudlo aron nga masulbad ang maong krimen pinaagi usab sa tabang sa mga barangay officials. Sa ngayon ma'am, may isa po tayong lead na sinusundan which is personal grudge or previously na nakaalitan nitong ating victim. Sa ngayon ma'am, nagpa-follow up investigation pa yung ating mga investigators hinggil sa insidenteng ito ma'am. Well ma'am, naghahanap kami ng nearest na CCTV. As of now ma'am, wala pa naman po. Yung lugar kasi ma'am na pinangyarihan ng insidente ay Milfar Plank Barangay. Medyo malayo sa mga kabahayan at madilim yung kalsada, lalong-lalo na po kapag gabi. But may mga napagtanungan naman na po tayo doon ma'am na possible na makapagtuturo sa atin na kung sino man po ang gumawa nitong krimen na ito ma'am. Sa katunayan nga po niyan ma'am ay isa ang barangay officials sa Ludyong na hinihinga namin po ngayon ng kaukulang tulong para ma-solve po natin itong insidente ito. At ako'y naniniwala na matutukoy namin kung sino man po ang may kagagawan. Ilaha usab nga gipasalig ngadto sa pamilya nga ilahang tutukan ang kamatayon sa biktima aron nga mahatagan kinig hustisya. Nanawagan usab siya sa komunidad nga i-report gilayon sa ilahang buhatan kung adunay impormasyon may kalabutan sa maong panghitabo nga makatabang kanila nga masulbad ang maong krimen. O gisiguro sa PNP nga magpabiling confidential ang identidad sa individual nga makahatag kanila og impormasyon. For the information of everyone ma'am ay nagtamo ng napakaraming gunshot wound itong biktima natin, hindi bababa sa 6 na sugat, kaya na kami ay naniniwala na personal na galit ang dahilan ng suspect kung bakit niya nagawa ito sa biktima natin. Gagawin namin ang lahat ng makakaya namin, iimbestigahan namin ito ng mabuti at makakaasa po sila na hindi titigil ang personnel ng Dinas Municipal Police Station ma'am na masolve ito at mabigyan ng kaukulang hustisya yung pamilya po ng biktima natin ma'am. Kung sino man po ang may impormasyon, may kaalaman o nakarinig man lang ng posible na makakatulong sa amin na malutas itong insidente na ito, ay wag ho kayong magdalawang isip o wag ho kayong matakot na ipagbigay sa amin at sisiguraduhin po namin ang pagiging ang inyo pong pagkakakilanlan ay hindi po malalantad. Sa pagkakaroon mga kasama ug mga idol, padayon ang gilusad nga halalom nga investigasyon sa Dinas Municipal Police Station pinaagi sa pagpangulo sa Acting Chief of Police nga si Police Major Chris Anthony Sorsano aron usab nga masayran ang motibo sa maong nga panghitabo. Ingon man maila ang nakasibat nga sospek mga kasama nanukad mismo gikan dinhi sa may lungsod sa Dinas. Kini si PR Radyo Manjes, Mar Alawan, Tatak RMN.